Pag-asa has lifted all heavy rainfall warnings for Luzon, including Zambales, where our mobile journalist Arles de Los Santos is right now. Arles, where are you exactly and what's the situation like? Diego, dito tayo ngayon sa Municipal Hall ng bayan ng Botolan dito sa Zambales, kung saan kumpara sa mga nakaraang araw kung saan talagang napakadilim na mga kaulapan dito, no? Ngayon ay may araw na, bagaman may maulap pa din na panahon sa paligid, no? At kanina naranasan natin yung pabugso-bugsong ulan, no? Mas mabuti na talaga yung lagay ng panahon dito, no? Pero sa kabila ng Diego, nananatiling sira ang nasa 5 mga flood control projects dito sa Botolan, no? Sa buong Zambales. Isa na dyan yung sa Botolan, mayroon din sa may San Narciso, mayroon din doon sa may San Felipe na nakaaapekto nga, no, sa mga komunidad. Kagaya na lamang dito sa nakikita ninyo sa ating screen, no? Ayan yung San Juan Dike. Ang pangamba dyan, Diego, ng mga otoridad, no, ay kapag nagtuloy-tuloy nga yung malakas na pag-ulan-dala ng habagat, baka daw mas talong bumigay yung pundasyon ng dike na yan, at nasa 10 mga barangay ang posibleng ang malubog sa baha, no? Kasi ayan, Diego, yung tubig na nakikita ninyo sa inyong screen, ayan ay yung malapad na Bukaw River, na kung saan yung tubig niyan ay may halong mga lahar na dumadaloy, no? Kaya yung tubig daw dyan, mas mainam sana kung di diretso lamang na agos sa mga bato ng flood control project, pero ang nangyayari nga, mas nanunuot ito or sumisingit sa mga gilid-gilid, kaya naman talagang nangangamba yung mga residente, no? Sa ngayon nagpapatuloy naman ang construction dyan ng Department of Public Works and Highways, pero ang hiling ng mga residente ay sana daw, no, na maging permanente at dekalidad ang maging pag-aayos ng dike na iyan para nga sa kanilang mga kaligtasan. Ito naman, Diego, yung nakikita ninyo sa inyong screen, no? Ito naman yung nangyari doon sa Barangay San Miguel sa San Antonio sa Zambales, kung saan nasa 40 na mga cottages ang nasira ng malakas na alon at ng hangin dala ng habagat. Halos lamunin na kasi ng malalaking alon ang pampang dyan, dahilan nga para mahirapan ng mga residente na nagnenegosyo dyan, no? Dati daw nasa malayo yung hampas ng alon, pero ngayon nasa 40 metro na yung nilapit niyan, kaya ayon sa kanila talagang mahihirapan sila na bumili muli at pagbuo ng mga cottage, dahil ang isa pala ng Diego, no, ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. So isipin mo, nasa 40 to 50 cottage ang nasira. Kaya ang mga residente talagang napapakamot na lang sa ulo ng ating makausap, no? Sa ngayon, so far, wala naman, Diego, nakataas na rainfall warning dito, pero inaasahan pa din ang pabago-bagong mga panahon. Pati ang mga palayan ay nananatiling lubog sa katubigan at may ilang mga kalsada pa rin na may gutter deep na baha, pero as of our update, mas bumababa na daw yung mga tubig nito. Well, Arles, you mentioned yung about the dike and several infrastructure na nasira, no? Ang tanong dito, you also mentioned yung pananim, no? So, aside from infrastructure, ano pa ibang matinding damage na nangyari sa area na yan? Diego, so far yung mga damage na yan, no, ayan yung meron pa lang tayong record as of now na yung mga yan talagang makaapekto pa, no, sa kanilang mga kabuhayan. Mayroon din, Diego, actually, no, bukod dyan sa mga dike na yan, may iba pang mga naapektuhang lugar. Susubukan natin actually makapunta maya-maya doon sa Santa Fe National High School, kung saan yung mga paaralan doon ay pinasok na ng mga putik, kaya hindi mapakinabangan ng mga estudyante at naka-modular mode of learning muna yung kanilang mga estudyante doon para makapagpatuloy sa kanilang mga pag-aaral. And yung mga guro doon hamon na maglinis dahil yung tulay na daanan sana papunta doon ay nasira din. Dala naman ng malakas na agos ng ilog pa din doon sa Santa Fe National High School. So Arles, sinabi mo na may mga schools na pinasok already ng baha or putik, no? Paano yung ibang evacuation center that are also schools or within the area? Kamusta naman na ang mga evacuees? So far, Diego, yung nakausap nating mga evacuees doon sa San Antonio, sa Zambales, so far, yung baha daw kasi doon kahapon, no, hanggang halos dibdib pa din. Kaya yung iba, hindi sa paaralan nagstay, no, kundi doon sa gymnasium na nakataas talaga at elevated, no. Nakita natin, mayroon silang mga designated tents kung saan pwede matulog yung kanilang mga pamilya, no. At syempre, may mga nagbabantay din na mga medical officers at mga otoridad para nga masigurado yung kapakanan ng mga residente.
residente. At doon sa San Antonio, Zambales, kung saan katabi talaga ito ng coastal communities, may preemptive evacuation na din na ipinatupad kahapon. Kaya yung mga residente pumunta muna sa ibang mga barangay o nakisilong sa iba nilang mga kamag-anak para nga masigurado yung kanilang kaligtasan. Alright, thanks for that update. Stay safe, mobile journalist Arles de los Santos.